dito. Kaya mabuti naman at wala. No? Sabi ko sa mga pari ng Batangas, mga kapatid, kung gusto nyong bigyan kayo ng mga tao, ng donasyon para sa inyong simbahan, dapat magmukha kayong pulubi. Sabi ko sa mga pare, dapat magmukhang pulubi. Ba hindi, nakita ko yung mga pare, may kwintas na ginto. Ba? May mga singsing na brilyante. Ang mga kotse, Diyos kumawa yan, mga Pajero, ganyan, no? Mga kotse. At saka yung mga motorsiklo nila, mga matitindi, no? Bang klase yung mga pare, mayayaman. Sabi ko, hindi kayo bibigyan. Kinakailangan magmukha kayong pulubi. Paano kayo bibigyan kung ganyan ang itsura ninyo? Mayamang-mayaman ang dating ninyo. Yun, awa naman ng Diyos nakinig yung mga pare. Pagkatapos, hindi na ako pinabalik. Meron pa ako isang salita di na ako pinagtok, nagalit yung mga pari sa akin. Ang yabang ko daw magsalita. Siyempre, tinamaan di masakit. Bato-bato sa langit, tamaan sorry na lang. Pero, yun ang ideya. Yun ang prinsipyo, mga kapatid. Na kinakailangan tayo ay magmistulang pulubi na yung bang ang pakiramdam mo, hindi mo alam kung anong susunod na mangyayari sa'yo. At yun ang tunay na disposisyon ng isang nananalangin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, kung magkakaroon ba siya o hindi. Nakasalalay sa pananampalataya at kagustuhan ng Panginoon. Yun ang pangalawa. Yung pangalawa o yung una, kinakailangan ang feeling mo, hindi ka karapat-dapat. Pangalawa, dapat magmistula kang pulubi. Pangatlo na tayo, no? Dahil 100 ito So, pangatlo na tayo. Yung pangatlo, mga kapatid, panalangin ng isang taong mapagpakumbaba ay isang taong hindi niya sinasabi kung ano ang hinihingi niya. Hindi niya pinagpipilitan. Kumbaga sa yung mga Pilipino, Panginoon, ikaw na ang bahala. Yan. Pero huwag kayong tutulad dun sa nagdadasal dito sa Quiapo. May nagdadasal dyan sa Quiapo Nagdasal siya dun sa Nazareno. Hindi, yung sa Kristong nakapako sa krus na ganyan. Tapos nung nagdadasal siya, biglang nagsalita yung krus. Sabi sa kanya, Juan, napakaswerte mo. Sabi ni Juan, takbo sa asawa niya, sabi niya, nagsalita yung krus, maswerte raw ako. Sabi ng asawa niya, bumalik ka doon, tanong mo kung bakit. Nga pala, sige, balik siya, balik. Dasal siyang ganyan, nagsalita na naman yung krus. Juan, napakaswerte mo. Bakit ho, Panginoon? Bakit ako swerte? Sapagkat nakapako ako sa krus. Kung hindi ako nakapako sa krus, kanina pa kita tinadyakan. No? Bakit gustong tadyakan ng Diyos itong si Juan? Sapagkat si Juan, isang mandurukot sa Quiapo, agaw cellphone. Anong dasal niya? Panginoon, di naman ako humihingi ng pera sa iyo Ituro mo lang sa akin kung saan ako nang bahala. No? Hindi mo pwedeng ganun ang dasal Kinakailangan yung dasal mo, yung ayon sa kalooban ng Diyos. Yung bahala kayo, Panginoon, kung ano ang ibibigay mo. Halimbawa, matandang dalaga ka. Humihingi ka ng asawa. Marami yata rito, Marami. 25 anyos ka, dasal ka ng dasal, hindi dumadating yung asawa. Tuloy-tuloy lang ang dasal, Panginoon, bahala ka. 30 anyos ka na, 35, wala pa rin. Tuloy-tuloy lang ang dasal. Panginoon, bahala ka. 45 anyos ka na, dasal ka pa ng dasal. Baka sakaling may masira ulo, patulang ka. Ganyan, Wala pa rin dumadating. 50 anyos ka na, ano pa ang pinagdadasal mo? Ibig sabihin, sumagot na ang Diyos sa'yo na wala. Di ka bibigyan ng asawa, parang ganon. Pero alam niyo mga kapatid, yung bang attitude na, Panginoon, nagdadasal po ko, gusto ko magpunta sa abroad. Yan, makapagtrabaho sa abroad. Sino sa inyo gusto magtrabaho sa abroad? Taas ang kamay.
Okay, no, ha? Oo. Sino? Ayan, sa Iraq daw gusto magpunta. Ayos yan, sa Iraq, no, at saka sa Afghanistan. Sige. Gusto mo magtrabaho sa abroad, yun ang pinepray mo. Pero sasabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko magpunta sa abroad para makapagtrabaho. Ikaw po ang bahala. Yan. Hindi yung pag hindi ka nakapunta, magagalit ka sa Diyos dahil hindi sinagot ang iyong dasal. Mga kapatid, ang Diyos laging sumasagot sa dasal yan. Tandaan nyo, basta mapagpakumbaba ka, laging sasagot ang Diyos. Okay? So, yun ang pangatlo. Kinakailangan ipabahala mo sa Diyos. Yun ang pangatlo. Pang-apat, ang isang taong mapagpakumbaba, marunong maghintay ng sagot. Marunong ba kayo maghintay? Meron nagdadasal sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng pasensya. Ako'y taong walang pasensya, Panginoon. Bigyan mo ako ng pasensya. Lagi mainit ang ulo ko. Ngayon na, ngayon na. Hindi ako makapaghihintay. Ngayon na. Mabira naman yun, no? Sabihin, ang isang taong sinasagot ng Diyos ay marunong maghintay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka. Sabihin mo sa katabi mo yan. Sige, sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka. Kung magmamamadaliin ng Diyos, maghintay ka na ang kanyang kalooban ay ma-reveal sa'yo. Maghintay ka na ang kalooban niya, i-reveal sa'yo. Okay, gusto niyo malaman kung paano sumagot ang Diyos sa prayers natin? 5 paraan. Sasagot ang Diyos sa inyo ng 5 paraan. Kinakailangan mapagpasensya kayo. Hintayin nyo kung ano yun. Unang sagot ng Diyos, hindi. Pangalawang sagot, hindi na naman. Pangatlo, oo. Pang-4, oo. Pang-5, oo at hindi. Medyo marami-rami, ano ha? Pang-6, none of the above. Paliwanag ko isa-isa. Nagtasal ka sa Diyos, sasabihin ni Lord, hindi kasi makasasama sa iyo. Di ba? Bata ka, nakita mo doon sa iskaparate ng nanay mo sa kusina, may parang bote na may lamang maitim na liquid, tapos sa labas may nakasulat na bungo na may 2 ganon. Ano yon? Lason. Bata ito, Mami, bagong soft drinks. Pengi niyan, pengi. Nanay ka, bibigay mo? Natural, hindi. Makakasama Kung yung biyanan mo hihingi, bibigay mo kaagad. May yelo pa, no ha? Oo. Pero yung anak mo, ba't mo bibigay sa anak mo? Mahal mo anak mo, kaya hindi mo bibigay. Hindi, sapagkat makakasama sa'yo. Lord, gusto ko magpunta sa abroad. Hindi, makakasama sa'yo. May asawa ka, malulungkot ka lang, baka pumatol ka sa ibang babae doon, mahina ka, wag na lang. Lord, humihingi ako ng boyfriend. Hindi pwede dahil lalaki ka. Mga ganyan. Ha? So, hindi pwede sapagkat makakasama. Okay? Yung pangalawang hindi. Hindi sapagkat hindi pa panahon. Grade 6 ka, ang tatay mo, 6 ang kanyang kotseng magagara. Dad, pa-drive naman ng isa. Anak, sa'yo lahat yan. Nag-iisa kitang anak. Pero anak, 12 anyos ka pa lang Pag malaki ka na, it is not yet time. Ha? Tandaan yan. It is not yet time. Ganun yan. Kaya sasagot ang Diyos, hindi, sapagkat hindi pa napapanahon. Anong ginawa ng bata? Nung natutulog ang daddy, inilabas ang kotse, patay ang bata. Bakit? Matigas ang ulo. Sinabing hindi pa panahon. Sige. Tindihan nyo? Okay. Pangatlong sagot ng Diyos, yes. Yung yes na yon, hindi ka pa nga humihingi, dumadating na. Ha? Kahingi-hingi mo pa lang. Nagpunta ka sa Baklaran, nagluluhod-luhod ka doon. Panginoon, bigyan mo ako ng boyfriend.